Hinablot ng kanyang biyenan ang nag-iisang kwintas na pamana ng kanyang yumaong ina upang isabit sa leeg ng kabit ng kanyang asawa. Habang siya ay nakaluhod sa sahig, hawak ang umbok ng kanyang sinapupunan, nakita niya ang asawang hinahaplos ang pisngi ng ibang babae. Basura ka lang sa pamilyang ito, ang malamig na utos. Paano babangon ang isang inang tinanggalan ng lahat upang bawiin ang mundong ninakaw sa kanya? Mabuti pa si Clara, marunong mag-alaga. Si Eloisa, amoy mantika na nga, palamunin pa. Ang mga salitang yon ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ni Eloisa habang siya ay nakatayo sa labas ng nakapinid na pinto ng kanilang sala. Sa loob ng kusina, kanina pa humahalimuyak ang bangon ng bagong luto na cake. Isang espesyal na handog na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang anibersaryo. Ang kanyang mga kamay ay mayroon pang bakas ng harina at ang bahagyang pamumula sa kanyang braso mula sa init ng horno ay hindi niya alintana dahil ang tanging nasa isip niya ay ang mapangiti ang kanyang asawa. Ngunit ang tinig ni Mateo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan, ay naging sanhi ng isang malamig na panginginig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang hawak niyang tray na naglalaman ng mga bagong gawang pastry ay dahan-dahang nawala ng balanse. Hindi maririnig ang anumang sigaw, tanging ang malakas na pagbagsak ng seramika sa matigas na sahig ang naghudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Ang mga piraso ng basag na pinggan ay nagkalat sa paligid, kasabay ng pagkawasak ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya na ang 4 na buwang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay saksi sa kalupitang ito. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo ay nauwi sa ganitong uri ng paghamak? Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Mateo, kasunod ang kanyang ina na si Doña Carmen. Wala ni bakas ng pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa nang makita siyang nanginginig sa gitna ng mga basag na alaala. Sa halip na tulong, isang mapanuyang tingin ang ibinigay sa kanya ni Doña Carmen, habang ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang paboritong rosaryo. "Ineng, huwag kang mag-inarte riyan." Ang tinig ng matanda ay puno ng pait. "Akala mo ba hindi namin alam na ginagamit mo lang ang pagbubuntis mo para makuha ang atensyon ni Mateo? You're so pathetic, Eloisa. Ni hindi mo man lang maasikaso ang sarili mo. Paano ka pa magiging karapat-dapat sa pangalan ng pamilyang ito?" Lumapit ang matanda kay Eloisa at sa isang mabilis na pagkilos ay naramdaman ng babae ang marahas na paghila sa manipis na kadenang ginto sa kanyang leeg. Ang lakit na hugis buwan, ang tanging alaala ng kanyang yumao na ina, ay napigtas at naiwan sa mga kamay ni Doña Carmen. Napasinghap si Eloisa, ang kanyang kamay ay automatikong napunta sa kanyang lalamunan na tila ba ang kanyang hininga ay ninakaw rin ng matanda. "Ibibigay ko ito kay Clara," sambit ni Doña Carmen habang nakatingin sa kumikinang na ginto. Siya ang mas deserving na magsuot nito. Siya ang magdadala ng tunay na dangal sa pamilyang Buenavista, hindi ang isang tulad mong galing sa kung saang sulok ng kahirapan. Tumingin si Eloisa kay Mateo, umaasang may makikitang kahit katiting na pagtatanggol, ngunit ang lalaki ay umiwas ng tingin. "Mag-impake ka na, Eloisa." Ang malamig na utos ni Mateo ay tila isang hatol ng kamatayan. "I've realized na hindi tayo match. Clara understands my needs better than you ever could. I'll send you some money, pero huwag ka nang babalik dito." Ang mga salitang yon ay sinundan ng pagkaladkad sa kanyang lumang bali na kanina pa pala nakahanda sa gilid. Ang pagbagsak ng mabigat na bag sa sahig ay muling yumanig sa mundo ni Eloisa. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang tumayo. Bitbit ang bigat ng kanyang sinapupunan at ang hapdi ng kanyang nadurog na pagkatao. Habang papalabas siya ng pintuan, ang bawat hakbang ay tila isang pagtahak sa matatalas na bubog. Paglabas niya,
Sinalubong siya ng madilim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang binabasa ang kanyang buhok at ang kanyang damit. Tila nakikiramay sa bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring taong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tumayo si Eloisa sa gitna ng kalsada. Yakap-yakap ang sarili habang ang tubig ulan ay patuloy na bumabalot sa kanyang paligid. Ang ilaw mula sa loob ng bahay ay unti-unting namatay. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang nakakaalam ng sagot. Mayroon pa bang puwang ang pag-asa para sa isang inang tinalikuran ng mundo? O dito na ba magtatapos ang kanyang kwento bago pa man ito tunay na magsimula? Ang tanging naririnig niya sa katahimikan ng gabi ay ang kanyang sariling hikbi na unti-unting nalulunod sa buhos ng ulan, habang sa malayo ay may isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila dalawang matang nagniningning na bumasag sa makapal na pader ng ulan. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa basang aspalto ay lumikha ng isang mahabang vibration na nagpatigil sa oras para kay Eloisa. Inasahan niya ang isang huling dagok, isang marahas na pagtatapos sa kanyang pagdurusa. Ngunit ang sasakyan ay huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang nanginginig na katawan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki, bitbit ang isang malaking itim na payong na tila isang pananggalang laban sa malupit na mundo. Si Gabriel ay hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na mabasag ang anumang natitirang piraso ng pagkatao ng babaeng nasa harapan niya. Hindi niya agad hinawakan si Eloisa. Sa halip, tinaasan niya ang payong upang sakupin ang babae mula sa buhos ng langit. "Miss, ayos ka lang ba?" Ang kanyang tinig ay mahinahon, malayo sa mga pasigaw na salitang nakasanayan ni Eloisa sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng ginaw, naramdaman ni Eloisa ang isang init na hindi nagmumula sa balat, kundi sa malasakit na hindi niya inaasahan. Bago pa man siya makasagot, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa kanyang paningin at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa mga bisig ng estranghero. Nagising si Eloisa sa loob ng isang silid na nababalot ng amoy ng kalinisan at gamot. Ang puting kisame ay tila isang malinis na papel, malayo sa madilim na kalsadang huling alaala niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaking nagligtas sa kanya, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Kasama nito ang isang maliit na batang babae na may malalaking mata at kulot na buhok. "Gising ka na pala," sambit ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo. "I found you near the road. You fainted. Kaya dinala kita rito sa ospital. Don't worry, ang baby mo ay safe," sabi ng doktor. "Kailangan mo lang ng pahinga at sustansya." Ang mga salitang ligtas ang kanyang anak ay nagdulot ng isang matinding luwag sa dibdib ni Eloisa. Ang kanyang mga luha, na akala niya ay naubos na sa ilalim ng ulan, ay muling pumatak ng tahimik. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at wala siyang pamilyang matatakbuhan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, ang maliit na batang si Maya ay lumapit sa kanya. Sa maliit na palad nito ay may hawak na isang pirasong kumpites na nakabalot sa makulay na papel. Sabi ni Papa, "Kapag daw sad ako, eat lang ng candy. For you po, tita." Ang simpleng kilos na yon ay tila isang himala para kay Eloisa, isang patunay na may kabutihan pa palang natitira sa mundo. Inalok ni Gabriel si Eloisa ng isang trabaho bilang tagapangalaga ng kanyang opisina at isang maliit na silid na matitirhan. Hindi ito palasyo, ngunit para kay Eloisa, ito ay isang santuwaryo. Habang inaayos niya ang kanyang kakaunting gamit sa bagong silid, tumingin siya sa maliit na salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may isang bagong ningning na
na nagsisimulang mabuo. Hindi na siya ang Eloisa na laging nakayuko. Siya ay isang ina na lalaban para sa kanyang anak. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya papayagang may umapak muli sa kanyang dangal. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Doña Carmen ay nasa loob ng isang tago at marangyang pawn shop. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang locket na hugis buwan na kinuha niya kay Eloisa. Ang magnifying glass ng dalubhasa sa alahas ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng ginto nang makita ang isang maliit na marka ng korona at ang titik na B na nakatago sa likod ng mat trangkoyet. Ang jeweler ay napasinghap. Madam, ang simbolong ito ay pagmamay-ari ng pamilyang Buenavista, ang pinakamayamang angkan sa bansa. Ang alahas na ito ay hindi lamang ginto. Ito ay isang susi sa isang imperyo. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmen. Ang kanyang isip ay agad na nakabuo ng isang plano na puno ng kasakiman. Ang kanyang pagkakamali na ituring na basura si Eloisa ay naging pinakamalaking pagkakataon ng kanyang buhay. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Clara na kasalukuyang nagpapakasasa sa atensyon ni Mateo. Clara, ihanda mo ang sarili mo. Mula ngayon, hindi ka na lang basta kabit. Ikaw na ang nawawalang tagapagmana ng Buenavista. Magiging bilyonaryo na tayo at sisiguraduhin kong wala nang makakaalam kung sino ang tunay na may-ari ng kwintas na ito. Sa ilalim ng marangyang ilaw ng isang hotel, si Clara ay tila isang uod na pilit nagbabanyuhay upang maging isang marikit na paru-paro. Sa tulong ni Doña Carmen, bawat kumpas ng kanyang kamay at bawat hakbang ng kanyang mga paa ay maingat na itinuwid upang magmukhang galing sa mataas na lipunan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay kailangang maging kasing tamis ng pulot, kahit na ang kanyang puso ay puno ng pait at inggit. Doña Carmen, sigurado ba tayo rito? Ang boses ni Clara ay may halong kaba habang pinagmamasdan ng kanyang sarili sa salamin. Paano kung malaman nila na hindi sa akin ang kwintas na ito? Hinawakan ng matanda ang balikat ni Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso habang ang mga daliri ay humahaplos sa nakaw na alahas sa liig ng dalaga. Trust me, Clara. Basta gawin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo, walang makakahalata. Ang pamilyang Buenavista ay naghahanap ng isang nawawalang apo at ikaw ang perpektong sagot sa kanilang panalangin. Isipin mo na lang ang buhay na naghihintay sa atin doon. Habang ang dalawa ay abala sa kanilang panlilinlang, si Mateo naman ay unti-unting nalulunod sa sarili niyang gulo. Ang kanilang dating maayos na tahanan ay tila naging isang masukal na kagubatan. Ang mga labada ay nagkapatong-patong na, ang mga pinggan sa lababo ay tuyo na sa dumi. At ang hangin ay hindi na amoy bagong luto na tinapay, kundi amoy ng kapabayaan. Clara, nasaan na ba ang kape ko? Ang pasigaw na tanong ni Mateo ay nasagot lamang ng katahimikan ng silid. Naalala niya bigla kung paano ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa mainit ng ngiti ni Eloisa at ang masarap na amoy ng kape na nakahanda na bago pa man siya magising. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Para sa kanya, ang isang asawang mabango at maganda sa paningin ay mas mahalaga kaysa sa isang asawang marunong lamang mag-alaga ng bahay. Sa maliit na opisina ni Gabriel, isang kakaibang kapayapaan ang bumabalot kay Eloisa. Sa bawat pag-angat niya ng walis at pagpupunas ng mga mesa, naramdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng kanyang sugatang puso. Isang umaga, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang isang baso ng gatas na umuusok pa sa init at isang maliit na plato ng cookies na may kasamang sulat. Para sa iyo at sa baby, baka magutom kayo sa gitna ng pagtatrabaho. Ang simpleng sulat na yon mula kay Gabriel ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na inaalagaan. Palaging siya ang nag-aalaga.
Palaging siya ang nagbibigay hanggang sa maubos siya. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel sa malayo, abala sa pagguhit ng mga plano ng gusali. Ngunit ang mga mata nito ay sandaling sumulyap sa kanya nang may kasamang mahinhin na ngiti. Isang gabi, ang katahimikan ng opisina ay nabasag ng mga hikbi ni Eloisa. Nanaginip siya na muli siyang itinatapon sa ulan na ang kanyang anak ay kinuha sa kanya ng mga kamay na mapanira. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang marahang pagpihit ng seradura ng pinto ay naghatid ng isang malambot na liwanag sa kanyang silid. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa ng chamomile. "Eloisa, nandito lang ako. It's just a bad dream. Uminom ka muna nito. It will help you calm down." Ang boses ni Gabriel ay tila isang mahinang oyayi na nagpatahimik sa mga bagyo sa isipan ni Eloisa. Hindi nagtagal. Kinuha ni Gabriel ang kanyang gitara at naupo sa isang sulok ng silid. Ang bawat kalabit niya sa mga kwerdas ay lumikha ng mga nota na tila mga banayad na haplos sa gabi. Ang himig ay hindi kailangang maging malakas. Sapat na ang dahan-dahang pag-vibrate ng mga kwerdas upang palitan ang takot sa puso ni Eloisa ng isang pakiramdam ng seguridad. Sa bawat tunog na lumalabas, naramdaman ni Eloisa ang bigat ng kanyang mga pilat na tila unti-unting gumagaan. Habang nakikinig siya sa musika, kumuha siya ng isang lumang notebook at nagsimulang magguhit. Hindi ito mga gusali, kundi mga disenyo ng mga cake at tinapay na nais niyang likhain balang araw. Isang bagong pangarap na nagsisimulang tumubo sa gitna ng pagkawasak. Samantala, sa harap ng naglalakihang mga pintuan ng dinto ng pamilyang Buenavista, ang kaba sa dibdib ni Clara ay halos hindi na niya makontrol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa pampang. Huminga siya nang malalim, hinawakan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg at naglakad papasok sa isang mundong hindi kailanman naging kanya. Nang bumukas ang malalaking pinto, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang puno ng pangungulila. Don Roberto, ang pabulong na tawag ni Doña Carmen habang itinatulak si Clara pasulong. "Narito na ang iyong apo. Narito na ang buhay na iyong hinahanap." Nang makita ni Don Roberto ang locket na hugis buwan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na lumapit sa mukha ni Clara. Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ng matanda ay tila isang selyo sa isang malaking kasinungalingan. Niyakap niya si Clara ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pag-asa, ngunit binuo sa ibabaw ng pagnanakaw. Habang nakasubsob ang mukha ni Clara sa balikat ng matanda, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pintuan ay tuluyan ng sumara. Iniwan ang katotohanan sa labas at pinapasok ang isang impostor na handang gawin ang lahat upang manatili sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng masayang tagpong iyon, isang malaking katanungan ang nananatili sa hangin. Hanggang kailan kayang panindigan ng isang huwad na alahas ang bigat ng isang tunay na dugo? Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang isinusulat muli ang tadhana ni Eloisa. Ang 7 buwang umbok sa kanyang sinapupunan ay hindi na pasanin, kundi isang simbolo ng kanyang bagong lakas at pag-asa. Sa harap ng opisina ni Gabriel, isang maliit na stall ng mga pastry ang naging saksi sa kanyang pagsisikap. Ang bango ng ubi-halaya at bagong luto na ensaymada ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang halimuyak na nagdadala ng kaginhawaan sa sinumang dadaan. Suot ang isang malinis na apron at may namangiti sa mga labi. Ang Eloisa na dati ay laging nakayuko sa dilim ay tila isang bulaklak na tuluyan nang bumukadkad sa ilalim ng araw. Isang hapon, habang inaayos ni Eloisa ang mga huling piraso ng kanyang tinda, isang pamilyar na anino ang humarang sa sikat ng araw. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng alak ay nagpatingkad sa presensya ni Mateo.
Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayo sa mapagmataas na asawang iniwan niya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mga lukot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at inggit. Nanigas ang buong katawan ni Eloisa, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang marahas na pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Mateo, ang pabulong na sambit ni Eloisa, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tumingin si Mateo sa paligid, mula sa maayos na stall hanggang sa kumikinang na mukha ni Eloisa. Akala ko ba naghihirap ka? Ang tinig ni Mateo ay puno ng pangungutya, isang pilit na pagtatago ng kanyang sariling pagkatalo. Saan mo nakuha ang pambili ng lahat ng ito? Ninakawan mo ba ang pamilya ko bago ka lumayas? O baka naman nakahanap ka na agad ng papalit sa akin na magpopondo ng mga luho mo? Lumapit ang lalaki at marahas na hinawakan ang isa sa mga tray ng pastries. Tila balak itong ihulog sa lupa upang muling makita ang pamilyar na luha sa mga mata ng kanyang dating asawa. Huwag mong hawakan ang mga iyan, Mateo. Ang matatag na sagot ni Eloisa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay may lalim ng isang babaeng dumaan na sa apoy. Wala kang karapatang manghimasok dito. Ang bawat sentimong ginamit ko rito ay galing sa sarili kong pawis at dangal. Mga bagay na hindi mo kailanman nirespeto. Akmang itutulak ni Mateo ang mesa ng isang malaking kamay ang humawak sa kanyang pulso. Isang pagkakahawak na kasing higpit ng bakal, ngunit kasing lamig ng yelo. Bitawan mo ang mga gamit niya. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Hindi man lang kumurap ang mga mata ni Gabriel habang nakatingin kay Mateo. Kung balak mong mag-iskandalo, humanap ka ng ibang lugar. Dahil dito, ang mga taong gumagawa ng tama ang pinapahalagahan, hindi ang mga tulad mong marunong lang manliit ng kapwa. Napabitaw si Mateo. Ang kanyang mukha ay namula sa hiyang naramdaman nang mapansin ang mga taong nakatingin na sa kanila. Tumingin siya kay Gabriel, pagkatapos ay kay Eloisa, at sa huli ay tumalikod na tila isang asong bahag ang buntot. Nang mawala si Mateo sa paningin, naramdaman ni Eloisa ang dahan-dahang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang likuran. Huminga ka ng malalim, Eloisa. Ang mahinahong paalala ni Gabriel, safe ka na. Wala nang mananakit sa inyo. Inilabas ni Gabriel ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng harina sa kamay ni Eloisa. Ang bawat haplos ng panyo sa kanyang balat ay tila isang gamot sa mga sugat na muling binuksan ng pagpapakita ni Mateo. Sa sandaling iyon, hindi lamang pasalamat ang naramdaman ni Eloisa, kundi isang kakaibang pintig ng puso na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Yumuko si Gabriel at napansin ang mga paa ni Eloisa na medyo namamaga dahil sa matagal na pagtayo. Kinuha niya ang isang bangko at maingat na pinaupo ang babae. Lumuhod siya sa harap ni Eloisa at inayos ang mga strap ng sapatos nito, isang pares ng sapatos na gawa sa malambot na balat na siya mismo ang bumili para rito noong nakaraang linggo. Mateo didn't deserve you, Eloisa. Ang pabulong na sabi ni Gabriel habang hindi tumitingin sa kanya. You are a queen who survived the war. Ang titig ni Eloisa kay Gabriel ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay natututo ng maniwala muli sa pag-ibig. Habang ang katahimikan ng hapon ay nagdadala ng kapayapaan sa dalawa. Sa loob ng dinto ng pamilyang Buenavista, si Clara ay tila isang pusang nakakulong sa isang ginintuang hawla. Ang bawat pader na nababalutan ng mga mamahaling painting ay tila mga mata na nakabantay sa bawat kilos niya. Don Roberto, narito po ang gamot ninyo. Ang pilit na malambing na sabi ni Clara habang iniabot ang isang baso ng tubig. Ngunit ang matanda ay hindi tumitingin sa kanya. Sa halip, ang paningin nito ay nakapako
sa isang lumang litrato ng kanyang namayapang anak. Clara, bakit hindi mo maalala ang paboritong kanta ng iyong ina? Ang tanong ni Don Roberto ay puno ng paghihinala, isang tanong na nagpalamig sa mga kamay ni Clara. Hindi sinasadyang nasagi ni Clara ang isang frame ng larawan sa tabi ng higaan ni Don Roberto. Ang tunog ng pag-aaitik ng salamin sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Habang dahan-dahang pinupulot ni Clara ang mga piraso ng basag na salamin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang titig ni Don Roberto, isang titig na hindi na puno ng kagalakan, kundi puno ng mga katanungan na hindi niya kayang sagutin. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang kasinungalingang binuo nila ni Doña Carmen ay tila dahan-dahang nagkakalamat, nag-iiwan ng isang nakakabinging katanungan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan bago tuluyang mabasag ang mundong kanyang ninakaw? Ang tadhana ay tila isang manghahabi na walang kapag-uran sa pagbuo ng mga disenyo na kung minsan ay masalimuot at puno ng misteryo. Isang umaga, sa loob ng tahimik na opisina ni Gabriel, isang balita ang nagdala ng panibagong agos sa buhay ni Eloisa. Ang mga mata ni Gabriel ay nagniningning sa kagalakan habang ipinapakita ang isang kontrata mula sa tinitingalang pamilyang Buenavista. Eloisa, nakuha natin ang project para sa Winter Garden ng kanilang mansyon. Ang boses ni Gabriel ay puno ng sigla na tila ba ang tagumpay na ito ay para rin sa babaeng nasa kanyang harapan. Gusto ko sanang ikaw ang humawak sa aspeto ng tea party at mga floral arrangements. Alam ko ang galing mo sa sining na ito at naniniwala akong ikaw lang ang makakapagbigay ng tamang emosyon sa selebrasyong ito. Sandaling nag-atubili si Eloisa habang hinahaplos ang kanyang malaking sinapupunan. Ngunit ang tiwala sa mga mata ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang taglay pa niya. Sige Gabriel, gagawin ko ang lahat para maging maganda ang kalalabasan nito. Ang kanyang sagot na may kasamang matatag na ngiti. Sa mga sumunod na araw, ang bawat oras ay ginugol nila sa pagpaplano. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, hindi nakakalimutan ni Gabriel ang maliliit na detalye ng pangangalaga. Isang hapon, habang nag-aayos si Eloisa ng mga disenyo ng bulaklak, kumuha si Gabriel ng isang malambot na unan at maingat na inilagay sa likuran ni Eloisa upang masiguro ang kanyang ginhawa. Ang mga sandaling ito, kung saan ang pag-aalaga ay hindi na kailangan pang sambit muli sa mga salita, ay nagpatibay sa ugnayang tila isang banayad na agos ng tubig na naglilinis sa mga nakaraang dumi ng pait. Samantala, sa loob ng naglalakihang mga pader ng dinto ng pamilyang Buenavista, ang hangin ay mabigat sa tensyon at kaplastikan. Si Clara at Doña Carmen ay tuluyan ng namuhay sa rurok ng karangyaan. Suot ang mga damit na gawa sa seda at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit sa likod ng kanilang mga nangiti, ang kanilang mga puso ay puno ng takot na baka ang kanilang kasinungalingan ay tuluyang mabulgar. Doña Carmen, kailangan nating siguruhin na walang sino mang makakapansin sa mga kulang sa kwento ni Clara. Ang pabulong na sabi ng matanda habang pilit na pinatatahimik ang matandang butler na tila may napapansin sa bawat kilos ng huwad na apo. Ang bawat utos nila ay puno ng pangungutya sa mga katulong, isang paraan upang itago ang kanilang sariling kawalan ng tunay na dangal. Nang dumating ang araw ng pagbisita ni Eloisa sa mansyon upang simulan ang pagsusuri sa garden, ang bawat hakbang niya sa malawak na damuhan ay tila isang pagbabalik sa isang mundong pamilyar, ngunit hindi niya maabot. Ang kanyang bawat paghinga ay mabagal. Tinitimbang ang bigat ng bawat disenyo sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya patungo sa isang sulok ng hardin, isang mahinang tunog ng plaka na umiikot sa isang lumang gramophone ang nagmula sa loob ng isang bukas na bintana. Ang himig ay dahan-dahang gumapang sa hangin, tila mga kamay na humahaplos sa kanyang gunita. Ito ang oyayi na laging kinakanta ng kanyang ina
noong siya ay bata pa upang patulugin siya sa gitna ng hirap ng buhay. Nanigas ang buong katawan ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na hindi niya mapigilan. Ang bawat nota ng musika ay tila isang sugat na muling binuksan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay hinaluan ng isang kakaibang pakiramdam ng pag-aari. Ang boses ng kanyang ina ay tila bumulong sa kanyang pandinig, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang nakaraan ay hindi lamang puno ng pait, kundi ng isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Ang marahang paggalaw ng karayom sa ibabaw ng plaka ay lumikha ng isang ritmo na tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang nagmamay-ari ng musikang ito? Paano naging bahagi ng pamilyang ito ang awiting akala niya ay sa kanila lamang? Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, naramdaman ni Eloisa ang isang matalim na titig sa kanyang likuran. Ang bawat balahibo sa kanyang balat ay nagsimulang tumayo nang marinig niya ang tunog ng mga takong na humahampas sa semento. Bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na panganib. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa harap ng malalaking pinto ng mansyon, ay si Clara. Ang mukha nito ay puno ng pagmamataas. Suot ang isang damit na kasing pula ng dugo at ang kwintas na ninakaw mula sa liig ni Eloisa. Ang bawat diamante sa kwintas ay tila nangungutya sa tunay na may-ari nito. Aba, tingnan mo na nga naman kung sino ang naglilinis ng bakuran natin ngayon. Ang tinig ni Clara ay puno ng lason at pangmamata. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Eloisa. Akala mo ba, sa pagpunta mo rito, mababago mo ang katotohanang ikaw ay isang basura lamang na itinapon ni Mateo? Ngayon, ako na ang reyna rito, Eloisa. At sisiguraduhin kong sa bawat sandali ng pananatili mo rito, ipapaalala ko sa iyo kung gaano kakaliit. Ang titig ni Eloisa ay hindi na tinag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bitbit na sketchpad habang ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo sa pagitan ng dalawang babae. Ang lihim ng musika at ang harapang pagtutuos ay tila isang pagsabog na naghihintay lamang ng isang spark upang tuluyang lamunin ang lahat ng mga kasinungalingang bumabalot sa dinto ng Buena Vista. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang matalim na bubog na nagnanais humiwa sa bago at maingat na binuong baluti ni Eloisa. Ang hangin sa gitna ng hardin ng mga Buena Vista ay tila naging kasing bigat ng tingga habang si Doña Carmen ay lumalapit din. Dala ang kanyang pamilyar na mapanuyang ngiti. Ang matanda ay humahaplos sa kanyang mga braso na nababalot ng mamahaling seda. Tila ba ang tela ay sapat na upang pagtakpan ang bulok niyang konsensya? Pulutin mo ang mga dumi na dinala mo rito, Eloisa. Ang utos ni Doña Carmen na may halong pandidiri. Ang bawat piraso ng pastelerya na pinagpaguran ni Eloisa ay hinablot ni Clara mula sa tray at walang pakundangan na inihagis sa damuhan. Ang mga kulay ng ube at gatas ay nagkalat sa lupa. Nawasak ang kanilang perpektong anyo sa gitna ng berdeng paligid. Tila ba ang pagsisikap ni Eloisa ay wala ring halaga sa mga mata ng mga taong ito. Luhod, Eloisa, ang mapang-uyam na hamon ni Clara habang itinuturo ang mga piraso ng cake sa paanan ng kanyang mamahaling sapatos. Gusto kong makita kung paano ka magmakaawa gaya ng ginagawa mo sa amin noon sa lumang bahay. Pulutin mo yan gamit ang iyong mga kamay kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guard palabas ng property na ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang dahan-dahang pag-ugoy ng mga dahon ang nagbibigay ng tunog sa paligid. Ang puso ni Eloisa ay pumutok sa bilis ng pintig, isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalab na paninindigan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Hindi nakayuko, kundi diretso sa mga mata ni Clara. Isang titig na may lalim ng isang dagat na dumaan na sa maraming bagyo. Ang tunay na yaman, Clara, ay hindi na nanakaw mula sa leeg ng iba. Ang boses ni Eloisa
ay lumabas na kasing tatag ng isang pundasyon ng gusali. At ang totoong basahan, kahit damitan mo pa ng ginto at baluti ng mamahaling pabango, ay amoy burak pa rin sa ilalim ng lahat ng iyan. Ang pagkabigla ay gumuhit sa mukha ni Clara na sinundan ng isang matinding galit na nagpangiwi sa kanyang labi. Akmang itataas ni Clara ang kanyang kamay upang ihampas ang isang marahas na palad sa pisngi ni Eloisa nang isang matibay na bisig ang humarang sa kanya. Ang pagkakahawak ni Gabriel sa pulso ni Clara ay hindi masakit, ngunit sapat na upang pigilan ang anumang masamang balak nito. Bitawan mo siya. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng isang panganib na nagpatahimik sa dalawang babae. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang punyal habang nakatingin kay Clara at Doña Carmen. Kung akala ninyo ay maaari ninyong tratuhin ang aking partner ng ganito sa gitna ng aking trabaho, nagkakamali kayo. Handa akong kansilahin ang kontratang ito at dalhin ang isyong ito sa publiko kung hindi kayo matututong rumespeto. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang malaking pader na humarang sa pagitan ni Eloisa at ng kalupitan ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Eloisa. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumatong sa mga nginig na hindi maikubli ng babae. Isang tahimik na pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa laban. Sa kabilang panig ng hardin, si Don Roberto ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang regular na ritmo sa semento ng pathway. Ang matanda ay tumigil nang makita ang kalat sa damuhan at ang tensyon sa hangin. Ano ang nangyayari rito? Ang tanong ng matanda ay may kasamang bigat na nagpatayo sa balahibo ni Doña Carmen. Agad na nagbago ang anyo ng matanda, pilit na nagpapakita ng kabaitan. Don Roberto, pinagsasabihan lang po namin ang supplier dahil tila hindi po maayos ang kalidad ng kanilang dinala. Ang mabilis na palusot nito. Ngunit hindi nakatingin ang matanda sa kanya. Ang paningin ni Don Roberto ay nakapako sa isang maliit na piraso ng cake na hindi pa tuluyang nadudurog sa lupa. Yumukod ang matanda at kinuha ang maliit na bahagi ng cake. Inilapit ito sa kanyang pang-amoy at dahan-dahang tinikman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang ekspresyon ng matinding pagkagulantang na tila ba nakatuklas siya ng isang nawawalang kayamanan. Ang lasang ito, ang pabulong na sabi ni Don Roberto. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ang tamis na may halong pait ng wild tropical honey. Paano mo nalaman ang timplang ito? Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng isang malaking pader. Si Eloisa ay napatingin kay Don Roberto. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis habang ang hangin ay tila naging kasing nipis ng papel. Habang nakatitig si Don Roberto kay Eloisa, ang hangin ay muling umihip. Inilipad ang ilang hibla ng buhok ng babae at nalantad ang isang maliit na marka sa likod ng kanyang gabi. Isang vetbot hinchiek, lana tila ba iginuhit ng tadhana. Ang matandang butler na nakatayo sa likuran ni Don Roberto ay napasinghap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkakatuklas na iyon, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang puting guwantes. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos, nag-iiwan ng isang nakakabinging katanungan sa gitna ng marangyang dinto. Hanggang kailan mananatiling lihim ang dugong nananalatay sa mga ugat na ito bago tuluyang mawasak ang lahat ng mga kasinungalingan? Ang mga salita ni Eloisa ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa buong paligid. Ang katanungan ni Don Roberto ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang bawat segundo ay tila naging kasing bigat ng isang dantaon. Recipe po ito ng nanay ko, ang pabulong na sagot ni Eloisa, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matanda ng may halong pagtataka. Bago pa man makapagsalita muli ang Don, ay mabilis na humarang si Doña Carmen.
Ang kanyang mukha ay pilit na pinatitigas upang itago ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Don Roberto, baka coincidence lang po iyan. Marami namang gumagamit ng pulot sa mga kakanin sa probinsya. Masyado lang kayong emosyonal dahil sa nalalapit na party ni Clara, ang mabilis na palusot ng matanda habang dahan-dahang inaakay ang Don palayo. Tila ba inilalayo ang isang biktima mula sa katotohanan. Sa loob ng isang madilim na sulok ng mansyon, ang boses ni Doña Carmen ay naging kasing talim ng isang punyal habang kinakausap si Clara. Hindi tayo pwedeng magpetiks, Clara. Muntik na tayong mabuking dahil sa babaeng yan. Kailangan nating kumilos bago pa tuluyang magduda ang matanda. Tinawagan niya si Mateo na kasalukuyang nalulunod sa mga utang dahil sa kanyang maling mga desisyon sa negosyo. Pinangakuan niya ito ng malaking halaga kapalit ng isang misyon. Takutin si Eloisa at pilitin itong umalis ng lungsod bago pa tuluyang magtagpo ang lahat ng mga piraso ng puzzle. Nang gabing iyon, habang wala si Gabriel dahil sa isang huling meeting para sa proyekto, si Eloisa ay mag-isang nag-ayos ng kanyang mga gamit sa maliit na silid. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may nagbabadyang unos sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay nabasag nang maramdaman niya ang marahas na paghampas sa kanyang pintuan. Sa labas, ang anino ni Mateo ay tila isang halimaw na nagnanais manira ng katahimikan. Eloisa, buksan mo ito. Huwag mong isiping takas ka na sa akin. Ang sigaw ni Mateo na bumasag sa kapayapaan ng gabi. Nang makapasok ang lalaki, ang amoy ng alak ay humalo sa hangin, isang pamilyar na amoy na nagdala ng takot sa puso ni Eloisa. Akin ang batang yan, Eloisa. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para bawiin ang anak ko sa oras na ilabas mo siya. Hinding-hindi ka magiging masaya hanggat hindi ka sumusunod sa gusto ko. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang suntok sa sikmura ni Eloisa. Ang matinding stress at takot ay nagdulot ng isang matalas na hapdi sa kanyang puson. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kahoy, habang ang malamig na pawis ay nagsimulang dumaloy sa kanyang noo. Mateo, umalis ka na. Please, ang pakiusap niya na halos hindi na marinig dahil sa sakit. Ngunit bago pa man makagawa ng masamang kilos ang lalaki, ang pintuan ay muling bumukas at pumasok si Gabriel. Ang anyo ni Gabriel ay tila isang anghel ng kamatayan para kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi na kailangan ng maraming salita. Binuhat ni Gabriel si Mateo sa pamamagitan ng kanyang kwelyo at marahas itong itinulak palabas. Isinara ang pinto nang may lakas na yumanig sa buong silid. Agad na lumuhod si Gabriel sa harap ni Eloisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang namumutlang pisngi ng babae. Eloisa, nandito na ako. Huminga ka please, huminga ka. Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit ay lalong tumitindi. Isang senyales na ang sanggol ay nagnanais ng lumabas ng maaga sa takdang panahon. Binuhat ni Gabriel si Eloisa ng buong ingat. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay puno ng desperasyon at panalangin. Sa loob ng ospital, ang puting ilaw at ang malamig na hangin ng aircon ay hindi nakapagpatahimik sa kabog ng dibdib ni Gabriel habang pinapanood si Eloisa na ipasok sa delivery room. Ang bawat hikbi ni Eloisa sa loob ng silid ay tila hinihiwa ang puso ni Gabriel. Makalipas ang ilang oras ng pakikipaglaban, ang katahimikan ng hallway ay napalitan ng isang mahina, ngunit buhay na tunog ng paghinga ng isang sanggol. Isang maliit na batang lalaki ang isinilang, ngunit dahil sa 7 lamang itong buwan, kailangan itong ilagay sa loob ng isang glass incubator upang mabuhay. Nang makita ni Eloisa ang kanyang anak mula sa malayo, ang bay ng mga luhang dumaloy sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pait, kundi luha ng isang wagas na pag-ibig. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Eloisa. Ang bawat daliri nila ay nagdaop ng mahigpit.
Isang tahimik na tipan na, sa kabila ng lahat ng unos, sila ay mananatiling matatag para sa bagong buhay na ito. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa ospital, ang matandang butler ng pamilyang Buenavista ay dahan-dahang pumasok sa silid ni Don Roberto. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang hibla ng buhok na kanyang nakuha mula sa suklay na naiwan ni Eloisa sa hardin noong hapon na yon. Ang matanda ay walang imik na inabot ang isang sobre sa kanyang amo. Isang sobre na naglalaman ng resulta ng mabilisang pagsusuri na kanyang ipinagawa sa utos na rin ng kanyang sariling konsensya. Nang dahan-dahang buksan ni Don Roberto ang sobre, ang kanyang paningin ay lumabo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang kulog na bumasag sa lahat ng mga kasinungalingang itinayo ni na Clara at Doña Carmen, nag-iiwan ng isang katotohanang mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa gitna ng kadiliman. Ang malawak na bulwagan ng mga Buenavista ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal. Ang bawat kislap ng mga diamante at ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay sapat na upang malunod ang sinumang hindi sanay sa gayong karangyaan. Isang buwan na ang lumipas mula nang isilang ang munting anghel ni Eloisa. At ang gabing ito ang itinakda ni Don Roberto para sa opisyal na pagpapakilala sa kanyang tagapagmana. Si Clara ay tila isang reyna sa kanyang suot na gown na punong-puno ng mga kumikinang na bato, habang ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan ng lahat. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nakatayo ng may mapagmataas na tindig, suot ang kanyang tuksedo na tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng kanyang pagkakasala. Doña Carmen, sa kabilang dako, ay halos hindi na maipinta ang mukha sa sobrang kagalakan habang ninanamnam ang atensyon ng mataas na lipunan. Tila isang nanalo sa loterya na pilit na nagpapanggap na may asul na dugo. Sa gitna ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana, ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon nang pumasok ang isang pares na tila nagmula sa isang panaginip. Si Eloisa ay naglalakad ng may katatagan na kasing tibay ng bundok. Suot ang isang simpleng lila na gown na gawa sa pinakamainam na seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang leeg na walang anumang palamuti. Ngunit ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang ningning na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Hawak-hawak siya sa braso ni Gabriel, na sa gabing iyon ay tila isang matikas na kabalyero. Ang bawat hakbang nila ay lumilikha ng isang marahang ritmo sa makinis na sahig, isang pagpasok na puno ng dignidad at katahimikan. Nang makita ni Clara ang presensya ni Eloisa, ang kanyang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nanginginig. Ang pamilyar na inggit ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Akmang lalapit siya upang muling saktan ang damdamin ni Eloisa nang harangin siya ng mapanuyang titig ni Doña Carmen. Hayaan mo siya, Clara. Hayaan mong panoorin niya ang iyong tagumpay mula sa ibaba. Ang pabulong na sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi naglaon. Nilapitan ni Mateo ang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Eloisa, anong ginagawa mo rito? Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Don't you have some cheap bread to bake? Ang pasaring ni Mateo na may halong pangungutya. Ngunit hindi natinag si Eloisa. Tinitigan niya ang kanyang dating asawa ng may halong habag. Isang titig na nagsasabing hindi na siya muling maapektuhan ng mga salitang ito. Narito kami bilang mga guest ni Don Roberto. Mateo? Ang mahinahong sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang negatibong enerhiya. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Eloisa na nakahawak sa kanyang braso, isang banayad na haplos na nagpadama ng init at kapanatagan sa babae. Ang bawat tibok ng puso ni Eloisa ay tila sumasabay sa mainit na daloy ng enerhiya
mula kay Gabriel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eloisa na kahit anong unos ang dumating, hindi siya malulunod dahil may isang taong laging handang sumagip sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng sandali at sa katahimikang yon ay nagpalitan sila ng mga salitang hindi kailangan ng tinig, isang pangako ng katapatan at pag-asa. Samantala, sa itaas ng book, ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan ay tila nagpapabigat sa atmosfera. Si Don Roberto ay tumayo, ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. Hawak niya ang isang piraso ng papel sa loob ng kanyang bulsa, ang dokumentong nagpabago sa kanyang buong pananaw sa mundo sa loob lamang ng isang gabi. Tumingin siya sa dako ni na Clara at Doña Carmen. Pagkatapos ay kay Eloisa na nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa mikropono. Ang bawat paghinga ng mga tao sa bulwagan ay tila tumigil, naghihintay sa anunsyong magtatakda ng kinabukasan ng Imperyong Buenavista. Lumingon si Clara sa likuran. Napansin ang isang malaking kanvas na nababalutan ng pulang tela na nakatayo sa likod ni Don Roberto. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Naniniwala siyang ang larawan niya ang nakatago roon, ang kanyang mukha na sasambahin ng lahat bilang bagong heredera. Ngunit bakit tila ang matandang butler ay hindi nakatingin sa kanya ng may paggalang, kundi may halong pait at katanungan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na lindol, isang tensyong hindi kayang itago ng anumang musika o sayaw. Dahan-dahang hinawakan ni Don Roberto ang mikropono. Ngayong gabi, hindi lamang tayo nagdiriwang para sa isang pagbabalik. Nagdiriwang tayo para sa katarungan. Ang simula ng kanyang pananalita. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Ang lahat ay natahimik. Tanging ang tunog ng hangin mula sa labas ang naririnig sa buong paligid. Ang titig ni Don Roberto ay diretsong tumama sa mga mata ni Eloisa. Isang titig na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang pulang tela sa likuran niya ay dahan-dahang nagsimulang bumaba. Inilalantad ang lihim na matagal nang itinago ng kadiliman. May isang katanungang bumabalot sa isipan ng bawat isa sa bulwagan. Sino ba talaga ang karapat-dapat na ituring na pamilya? At ano ang mangyayari kapag ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng mawasak sa harap ng lahat? Ang bawat hakbang ni Clara patungo sa book ay tila isang pagmarcha ng isang reynang malapit ng tanghalin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang ang lahat ng yaman ng mga Buenavista ay mapapasakamay na niya. Ngunit nang tangka niyang abutin ang kamay ni Don Roberto upang yumakap, ang matanda ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na ribulto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan ng ang marangyang pulang tela sa likuran ng Don ay tuluyang bumagsak sa sahig. Sa halip na mukha ni Clara, ang bumulaga sa lahat ay ang ipinintang larawan ng yumaong anak ni Don Roberto, ang ina ni Eloisa na may taglay na ngiting kasing liwanag ng umaga. Sa tabi nito, isang dambuhalang screen ang bumukas, inilalantad ang mga salitang nagpabago sa kapalaran ng lahat. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo na nagsasabing walang anumang kaugnayan si Clara sa pamilyang Buenavista. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa bawat bulungan. Si Doña Carmen ay nawalan ng kulay sa mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas habang pilit na humahanap ng anumang mapagkakapitan. Ang matandang Don ay humarap sa karamihan. Ang kanyang tinig ay puno ng poot at pagkadismaya. Alam ko na ang lahat. Ang boses ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang kwintas na suot mo, Clara, ay ninakaw lamang mula sa tunay na nagmamay-ari nito. Mayroon akong saksi mula sa pawn shop
na magpapatunay na si Doña Carmen mismo ang nagdala ng alahas na yon upang suriin bago kayo nagpanggap na pamilya ko. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga impostor. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunay na anyo ni Mateo ay lumabas. Sa halip na protektahan ang kanyang ina at ang kanyang kasintahan, ang lalaki ay tila isang daga na naghahanap ng butas na mapagtataguan. Lolo Roberto, wala po akong kinalaman dito. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa takot habang itinuturo ang kanyang sariling ina. Sila lang po ang nagplano ng lahat ng ito. Ginamit lang nila ako para mapaniwala kayo. Ang kanyang duwag na pagtatangka na iligtas ang sarili ay nagdulot ng mga mapanuyang tingin mula sa mga panauhin, isang pagkakataon kung saan ang kanyang dangal ay tuluyang nadurog sa harap ng madla. Si Clara naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang damit ay tila naging isang mabigat na pasanin habang ang mga luha ng kahihiyan ay dumadaloy sa kanyang makapal na kolorete. Dahan-dahang bumaba si Don Roberto mula sa buk. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng pagsisisi. Nilampasan niya ang mga taong nagmakaawa sa kanyang paanan at dumiretso patungo sa direksyon ni Eloisa. Ang matanda ay huminto sa harap ng kanyang tunay na apo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa mga luhang hindi na mapigilan. Nang dahan-dahang hinawi ni Don Roberto ang buhok ni Eloisa sa likod ng kanyang leeg, nakita niya ang betbot hinchikla, ang banal na marka ng kanilang lahi. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lipunan, ang dambuhalang haligi ng mga Buenavista ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Eloisa. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ang bulag mong lolo dahil hinayaan kitang magdusa habang ang mga magnanakaw ay nagpapakasasa sa iyong lugar. Ang bawat tao sa bulwagan ay natahimik sa nasaksihang eksena, isang tagpong puno ng emosyon na tila humihinto sa pag-ikot ng mundo. Sa halip na magtanim ng pait, dahan-dahang hinawakan ni Eloisa ang mga balikat ng kanyang lolo at tinulungan itong tumayo. Ang kanyang mukha ay payapa, walang mababakas na galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Lolo, tama na po. Ang mahalaga ay nahanap na natin ang isa't isa. Ang mahinahong sabi ni Eloisa. Ang boses niya ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ng matanda. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap sina Mateo at Clara. Para sa kanya, ang mga ito ay bahagi na ng isang madilim na kahapon na wala ng puwang sa kanyang bagong simula. Nang tangkaying lumapit ni Mateo kay Eloisa upang humingi ng tawad at muling makuha ang kanyang pabor, isang matibay na pader ang humarang sa kanya. Si Gabriel ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Huwag mo na siyang lalapitan muli, Mateo. Tapos na ang pananakit mo sa kanya. Ang malamig na babala ni Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Eloisa ay puno ng proteksyon. Isang tahimik na deklarasyon na siya ang magiging bantay ng babae habang buhay. Sa sandaling iyon, ang tunay na lakas ay hindi nakita sa mga alahas o titulo, kundi sa katapatan ng isang pusong handang manindigan para sa katotohanan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon at pumasok ang mga awtoridad. Ang tunay na katarungan ay nagsimula ng kumilos. Ang bawat pagkilos ng mga pulis ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang masamang panaginip. Si Doña Carmen ay nagsimulang magsisigaw sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga alahas na tila ba maililigtas siya ng mga ito mula sa malamig na rehas. Habang dinadala sila palabas, ang bawat kislap ng mga ilaw ng sasakyan ng pulis sa labas ay nagsilbing simbolo ng paglilinis sa dumi ng kasinungalingan. Naiwan si Eloisa sa gitna ng bulwagan, yakap ang kanyang lolo at nakasandal sa balikat ni Gabriel habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng nagniningning na chandelier, nag-iiwan ng isang katanungang puno ng pag-asa.
Ano nga ba ang lasa ng tunay na kalayaan pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagkakaalipin? Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng piitan ay tila isang malupit na paalala ng kalayaang ipinagkait sa mga taong nasa loob nito. Ang bawat hakbang ni Eloisa sa malamig at kulay abong semento ng hallway ay lumikha ng isang regular na tunog na tila ba binibilang ang bawat segundong lumipas mula nang lisanin niya ang madilim niyang nakaraan. Ang amoy ng kinalawang na bakal at lumang pader ay sumalubong sa kanya, isang atmosperang malayo sa mabangong hardin ng mga Buena Vista. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang biktima. Pumasok siya bilang isang babaeng nakahanap na ng sariling liwanag sa gitna ng unos. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Doña Carmen at si Clara. Ang matanda ay tila lumiit ang anyo. Ang kanyang balat ay mas lalong nangulubot at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Si Clara naman ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Eloisa! Ang pabulong na tawag ni Doña Carmen nang makita ang dating menindara. Parang awa mo na, Apo, o kung ano man ang itatawag ko sa iyo. Pinakain ka namin, binihisan. Hindi ba may utang na loob ka pa rin sa amin? Ipag-utos mo sa lolo mo na bawiin ang kaso. We were just desperate, Eloisa. Don't be so heartless. Ang bawat salita ng matanda ay puno pa rin ng manipulasyon, isang huling pagtatangka na gamitin ang kabutihan ng puso ni Eloisa laban sa kanya. Tinitigan sila ni Eloisa ng matagal. Ang kanyang mga mata ay payapa, ngunit puno ng paninindigan. Naramdaman niya ang marahas na pintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, ngunit hindi na ito pintig ng takot. Pinapatawad ko na kayo. Ang mahinahong sagot ni Eloisa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa mga pagsusumamo ng matanda. Pinapatawad ko kayo dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito sa pagtulog ko gabi-gabi. Pinapatawad ko kayo para sa kapayapaan ng sarili ko at para sa anak ko. Ngunit ang katarungan ay malayo sa kapatawaran. Kailangan ninyong pagbayaran ang bawat sentimo at bawat pangarap na ninakaw ninyo. Ang bawat taon na gugugulin ninyo sa likod ng rehas ay bunga ng inyong sariling mga desisyon, hindi ng aking paghihiganti. Tumayo si Eloisa at dahan-dahang tumalikod, hindi pinansin ang mga huling sigaw ng galit at desperasyon ni Clara na umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Habang naglalakad siya palabas, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang kanyang lumang wedding ring mula kay Mateo. Ang gintong singsing na ito ay tila naging isang mabigat na kadenang matagal nang nakapulupot sa kanyang kaluluwa. Nang makalabas siya sa gate ng pasilidad, nakakita siya ng isang basurahan sa tabi ng kalsada. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang singsing, hinayaang mawala ito sa gitna ng mga basura, kasama ang lahat ng pait at sakit ng kanyang nakaraang buhay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gumaan, isang pakiramdam ng tunay na kalayaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Eloisa ay naging isang serye ng mga paghilom at pagtatayo. Hindi niya hinayaang maging dahilan ang kanyang yaman upang maging tamad. Sa halip, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang magbukas ng isang foundation para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan sa loob ng tahanan. Ang bawat ngiti ng mga babaeng kanyang natutulungan ay tila isang gamot sa sarili niyang mga pilat. Kasabay nito, ang kanyang Kway Banho ay naging isang ganap na bakery, isang lugar na amoy kape at pag-ibig, kung saan ang bawat tinapay ay niluluto ng may katapatan. Si Don Roberto ay palaging naroon, pinagmamasdan ang kanyang apo ng may pagmamalaki. Tila ba binabawi ang bawat taon na nawala sa kanila. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, lumabas si Eloisa mula sa kanyang opisina. Nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan.
Hinihintay siya gaya ng lagi nitong ginagawa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Gabriel. Nagbibigay dito ng isang gintong ningning. Nilapitan siya ni Eloisa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pasasalamat sa tadhana dahil ibinigay nito sa kanya ang taong ito. Gabriel, ang pabulong na tawag ni Eloisa habang nararamdaman ang banayad na haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Ang lalaki ay tumingin sa kanya ng may malalim na pagmamahal at iniabot ang kanyang kamay. Uwi na tayo? Ang tanong ni Gabriel ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa isang gusali. Ito ay isang paanyaya sa isang mundong binuo nila sa ibabaw ng tiwala at respeto. Hinawakan ni Eloisa ang kamay ni Gabriel. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng walang anumang puwang, isang simbolo ng dalawang pusong nagtagpo pagkatapos ng maraming pagkakamali. Eloisa leaned her head on his shoulder, breathing in the scent of stability and peace. Sa dulo ng mahabang kalsada ng pagdurusa, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na kaba ang nananatili sa kanyang dibdib habang iniisip ang kinabukasan ng kanyang anak sa isang mundong puno pa rin ng mga lihim. Handa na nga ba siyang harapin ang lahat ng susunod na hamon? Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa luntiang damuhan ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa lupang dati ay tigang at puno ng luha. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat amoy ng sariwang bulaklak sa garden na ito ay tila isang paalala ng milagrong naganap sa buhay ni Eloisa. Ang bahay na dinesenyo ni Gabriel para sa kanilang pamilya ay hindi lamang gawa sa semento at kahoy. Ito ay binuo mula sa mga pangarap na minsan nang nadurog, ngunit muling pinagdikit ng pasensya at pagmamahal. Sa malayo, makikita ang munting si Theo, ang kanyang anak na lalaki, na masayang hinahabol ang mga paru-paro kasama ang kanyang ate na si Maya. Ang tunog ng kanilang katuwaan ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin, isang melodiya ng tunay na kaligayahan na hindi kailanman matutumbasan ng anumang kayamanan. Si Don Roberto ay nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng nara. May hawak na libro, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang mga apo. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, malayo sa matandang punong-puno ng pangungulila at hinala noon. Eloisa, ang pabulong na tawag ng matanda nang lapitan siya ng apo, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat pagtama ng porselana sa lamesang gawa sa kahoy ay lumikha ng isang mahinahon na tunog sa gitna ng katahimikan ng hapon. Thank you, apo. Looking at you now, alam kong nasa tamang kamay na ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya. Ngumiti si Eloisa, isang ngiting hindi napilit, kundi isang ngiting nagmumula sa isang pusong ganap ng humilom. Sa gitna ng kanyang katahimikan, sumagi sa isip ni Eloisa ang balita tungkol sa kanyang nakaraan. Nabalitaan niyang si Mateo ay tuluyan ng nalubog sa bisyo, isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng yabang. Si Doña Carmen naman ay nananatiling mag-isa sa loob ng kanyang selda, may sakit at walang sino mang nagnanais na bumisita, habang si Clara ay patuloy na naghihirap sa labas ng rehas dahil sa kanyang nasirang reputasyon. Pinatawad na sila ni Eloisa, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng kahit anong espasyo ang kanilang mga anino sa kanyang bagong mundo. Ang kanyang pagpapatawad ay ang huling susi na nagpalaya sa kanya mula sa lahat ng tanikala ng kahapon. Natagpuan na niya ang kapayapaang inaasam, isang katahimikang hindi na nagugulo ng anumang panunumbat o takot. Naramdaman ni Eloisa ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Eloisa. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na laging naroon upang siya ay alalayan. You're thinking too much again. Ang pabulong na sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng babae. Iniharap ni Gabriel si Eloisa sa kanya at kinuha ang kanyang kanang kamay.
Inilabas niya ang isang maliit na kahon at isinuot sa daliri ni Eloisa ang isang simpleng singsing na may isang maliit na puting perlas. Hindi ito diamante, Eloisa, dahil ang perlas ay nagmula sa sakit at pagtitiis bago naging maganda. Just like you, you are my most precious treasure. Ang titig ni Gabriel ay puno ng isang katapatang sapat na upang tunawin ang anumang natitirang lamig sa puso ni Eloisa. Sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang daluyong ng emosyon na nagpaiyak sa kanya. Ngunit ito ay luha ng wagas na kagalakan. I love you, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ako mismo ay wala ng tiwala sa sarili ko. Ang mahina niyang sagot habang isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Ang amoy ng katatagan at kapayapaan mula kay Gabriel ang naging huling gamot sa lahat ng kanyang mga pilat. Sa sandaling iyon, alam ni Eloisa ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya itinuring ng ibang tao, kundi sa lakas ng kanyang loob na bumangon at muling magmahal pagkatapos ng lahat ng pagkawasak. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot-tanaw, nagdidilim ang paligid, ngunit napapalitan ito ng liwanag ng mga lampara sa kanilang hardin. Ang pamilyang Buenavista ay nagtipon sa paligid ng hapagkainan, puno ng tawanan at mga kwentong hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-ibig at pag-asa. Ang bawat plato ng pagkain ay inihanda ng may katapatan. Bawat baso ay puno ng pasasalamat. Tumingin si Eloisa sa langit, sa maliit na buwan na nagpapakita na sa gitna ng dilim, at tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang ina. Nahanap na niya ang kanyang tahanan, hindi sa isang palasyong ginto, kundi sa mga bisig ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang mahabang biyahe ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng natapos. Nag-iiwan ng isang kwentong magsisilbing liwanag sa sinumang nawawalan ng pag-asa.